National Task Force Against COVID-19, isang magandang gabi po sa ating lahat. Nais po naming pasalamatan muli ang lahat ng iba't ibang ehensya ng pamahalaan, lalo na ang mga taga-pribadong sektor na patuloy na nakipagtulungan sa ginagawang kampanya ng NTF COVID-19. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po at kami po ay nagpapasalamat sa inyong magandang loob. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa pagpatuloy niyo pong ginagawa ng mga proyekto para sa kabutihan at kalusugan ng ating mamamayang Pilipino. May magandang balita po kami sa inyo lahat. Base sa ginagawang pag-aaral ng University of the Philippines Research Institute, ang Enhanced Community Quarantine na dineklara mo buong Luzon ay naging epektibo laban sa pagkalat ng COVID-19. Ayon kay UP Professor Mahar Lagmay, na isang panayam, maaaring aabot na ang NCR ay tinatawag na peak kung ang pagbabasihan ng rate o bilang ng new infections. Maaaring ganito din ang nangyari sa mga probinsya at syudad na nagdeklara ng ECQ. Ngunit napabala din si Professor Lagmay at Dr. Ted Herbosa na may posibilidad na umakyat muli ang rate of new infection kung ating agarang iangat ang ECQ sa Manila at ibang lugar sa bansa. Kanyang iminungkahi na ang anumang desisyon na gagawin ng pamahalaan ay dapat naaayon sa isang science-based model. Napakalaki po ng tiwala ng pamahalaan sa ating mga medical and science experts. Kaya po pinulong ng ating mahal na Presidente ang mga previous secretaries at saka mga medical expert kagabi. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aralang mabuti ng Interagency Task Force ang kanilang mga mungkahi upang ang maging desisyon ng pamahalaan ay para sa kabutihan ng lahat ng Pilipino. Noong nakaraang Sabado, ibinalita ni Cabinet Secretary Carlo Noglares ang paglabas ng IATF Resolution Number 25. Isinasaad nito na ang IATF adopts a national government-enabled, local government unit LGU-led, and people-centered response to COVID-19 health event. Ibig sabihin nito, ang importante ng localization ng ating pakipaglaban sa COVID-19. Upang maisagawa ang layuning ito, ang ibang member ng agencies ng IATF ay inaasahang bumalangkas ng sector-specific plans, strategies, and targets upang mapalakas pa ang pagkampanya ng pamahalaan laban sa COVID-19. Ibig sabihin dito, yung mga resources ng mga agencies natin, ibibigay po natin para ma-reallocate doon sa COVID-19 operations po natin. Ang mga local government units naman ay binigyan din ng direktiba na magkaroon ng regional and provincial cooperation. Sa pamamagitan nito, ang mga LGUs ay maaaring magpalitan ng idea at plano kung ano ang pinaka-epektibong paraan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Yung tinatawag nating best practices ng different LGUs. Katulad na nangyayari sa Davao at saka nangyayari po dito sa tinatawag nating sa CAR at saka dito sa Baguio City. Sa ilalim din ng Resolution Number 25, ang Department of Health at ang Department of Interior Local Government ay inaatasang pumasok sa isang data sharing agreement na naaayon sa Republic Act number 10173 o yung Data Privacy Act. Ito, yung contentions dito para at least mapalakas natin ang tinatawag nating contact tracing. Ayon din sa IATF resolution, ang DILG kasama ang mga LGUs siya nang mangunguna sa pagsagawa ng contact tracing sa komunidad kasi alam natin yung mga LGUs, kilala po nila ang mga likaw ng bituka sa buong komunidad. Sila ang nakakaalam na tunay sa sitwasyon na kanilang lugar at may kakayahang mag-identify ng mga posibleng COVID-19 clusters sa mga komunidad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang bigyan ng mas malakas na papel ang mga ating mga LGUs at mga leader sa ating mga probinsya at komunidad sa pagsugpo ng COVID-19. Ang mga lokal na pamahalaan ay kabilang sa ating mga frontliners at dapat silang manguna
sa laban na ito. Nakita natin ng mga LGUs na very assertive and aggressive, yung mga leaders ay nakita natin dumadapa po ang COVID-19. Sila po ang may sigit na kaalaman sa kanilang nasakupan upang mapaigting ang laban kontra COVID-19. As we have said before, the localization of the implementation of the National Action Plan against COVID-19 at the regional, provincial, municipal, city, and barangay levels is key to beat COVID-19. Ang paglakas ng kapasidad ng ating mga LGUs at magkaroon sila ng health resiliency ang magiging susi sa ating tagumpay. Malaki po ang nakita nating improvement sa ating kapasidad na mag-detect ng COVID case na tayo ay nagsimulang magsagawa ng localized targeted testing sa buong bansa noong April 14. Nauna natin ang mga suspected COVID cases at most vulnerable members of society katulad ng mga matatanda, buntis at ng mga compromised health, ang immunity at ng healthcare workers. Malaki ang naitulong ng targeted, massive o tinatawag nating expanded testing upang magkaroon tayo ng isang holistic assessment ng ating public health situation base sa mga kumpirmadong kaso, sa mga tinatawag nating mga specialist na ginagawa natin, sabi natin na granular informations sa mga lugar na apektado ng COVID-19. Kaya naman po, masaya po akong ipamahagi sa inyong balita na binuksan na po ang Philippine National Red Cross, ang kaniyang state-of-the-art molecular testing laboratory sa lungsod ng Mandaluyong ngayong araw. Ito po ang magkakaroon ng tinatawag na extensive expanded testing sa buong NCR. Nakukunin niya po, natetestingin niya po ang more or less 10 to 12,000 PUIs and PUMs. Ang target po ng Philippine National Red Cross ay magkaroon ng 12 polymerase chain reaction or PCR machines sa NCR. At pinakita po sa amin yung mga automated retraction machine na kaya pong bumasa ng test 1,000 a day. May kakayanan po itong makapag-test ng 12,000 test kada araw. Pagka ito po, nagkaroon po ng tinatawag nating yung kanyang experience curve ay tumaas na po. Ibinahagi din po na sa atin ng Philippine National Red Cross ang kanilang plano na maglagay ng testing laboratories sa iba't ibang panig ng bansa. For example, doon sa Mindanao, sa Visayas at dito sa Luzon na hindi naaabot ng ibang laboratorio ng ating mga pamahalaan. Ang kampanya ng Philippine National Red Cross ay malaking tulong sa layunin na pamahalaan na maipetest ang humigit kumulang na 2 milyong katao sa buong bansa, kasama na po ang mga incoming OFWs na darating po ngayong mga buwan. This plan will provide the government the critical data and analysis to help address the crisis brought about by COVID-19. Kaya po nagpapasalamat po kami sa kapulungan ng Philippine National Red Cross sa pangunguna ni Senator Gordon, ang kanilang mga kasamahan, ang kanilang mga private donors at saka mga foreign donors sa kanilang walang sawang pagsisikap para tulungan ang gobyerno na makatugon sa ating crisis na hinaharap ngayon. Kaya nga po't nais kong ulitin na ang laban na ito ay magiging mas mainam kung tayong lahat sa gobyerno, pribadong sektor, mga CSO o isang ordinaryong mamamayan ay magkakaisa bilang isang sambayanang Pilipino. Kaya nga tinatawag nating bayanihan. Sa karagdagang ulat, mayroon na po tayong 52,837 individual tested. So napakataas na po ng ating antas na pagtetesting. Inaasahan po natin na mas dadami pa ang bilang na ito pagkatapos ng accreditation na iba pang mga testing laboratories nationwide. Sa kasalukuyan ay patuloy nag-aangat ang gobyerno sa kabuuang 900,000 PCR test kits at 2 milyon na rapid test kits. Nandun na po sa pipeline at baka dumating na po ang mga ito sa sunod na mga araw. Nasa 3,052 quarantine facilities din po ang na-establish natin sa buong bansa para sa ating suspected na mild COVID-19 patients. Ang mga quarantine facilities na ito ay kayang tumanggap na more than 200,000 na mga pasyente. Dagdag pa rito,
ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ay magbibigay ng assistance packages para sa COVID-19 positive patients na nakumpirma mula April 15 hanggang sa kasalukuyan. Upang makasiguro naman ang lahat po ng suportang medical ay makarating ang ating frontliners sa bawat sulok ng bansa, ang lahat ng air, sea and land transportation assets ng ating sandatahang lakas ay nakadeploy na rin kasama po yung mga assets ng ating DOTR upang mapalakas ang ating kapasidad sa pag-transport ng PPEs. Dadagdagan ng Philippine Air Force ang biyahe ng kanilang C-130. Mula isa ay gagawin ng 2 biyahe kada araw para mapataas ang hauling capacity ng PPEs at magkaroon tayo ng stockpiling ng ating mga PPEs at magkaroon po tayo ng mga tinatawag na strategic reserve. Lubos na rin pong pagpapasalamat ang ating pamahalaan sa international community sa kanilang tulong sa ating bansa. Ang Department of Foreign Affairs ay nakapagtala ng 44 international assistance donations. At nung isang araw ay ating sinend off ang ating mga tinatawag na technical experts from China. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kaibigan na mga expert from China na tumulong po sa atin. Kasama sa mga donation na ito ay ang testing kits, surgical at N95 masks, PPEs, medical gloves, face shields, ventilators, PC machines, yung mga thermal scanners, and other assorted medicines and financial assistance. Upang matiyak naman na stable ang presyo ng supply ng mga agricultural products at iba pang mga essential food items, ang Department of Agriculture or DA at Department of Trade and Industry or DTI ay mahigpit na nagpapatupad ng mga alintuntunin upang masigurong ang mga merkado ay sumusunod sa suggested retail price at price freeze policies ng buong bansa. Salamat po sa inyong lahat. Tapang, malasakit, bayanihan, kaya po natin ito. Together, we heal as one. Magandang gabi po sa inyo lahat at mabuhay po ang